So ayan mga kabike gang, andito tayo sa emergency room. So na-aksidente nga tayo kanina, binangga tayo na isang tricycle, tapos medyo dislocated yung panga natin. Kaya gusto natin ipa-check at ipa-check up agad-agad. Kasi medyo tumabingi yung panga natin. Medyo dislocated kasi humampas sa tricycle. Kaya medyo masakit siya, sa mahirap ngumiti, ganyan. Talagang ramdam mo na dislocated. So guys, hindi natin nakuha ng video kanina kasi loba tayo kanina, hindi tayo nakapagpalit ng battery. So yung aksidente, walang video. Tapos i-update ko na lang, mag-update ako guys about sa result. One eternity later. Kamusta mga kabaigang? Ginawa ko tong video ito guys para i-update ko kayo na aking mga subscribers at i-update ko kayo na aking mga kabaigang. So kahapon po ay nag-ride tayo papunta ng Bacsil, San Fernando. Tapos nung pauwi na kami, doon po nagkaroon ng pangyayari na hindi maganda. So ang nangyari po nung pauwi na kami kahapon, mga bandang 5 o'clock na ng hapon, doon po ako na aksidente.
So gusto ko lang po mag-update sa aksidenteng nangyari kasi siguro medyo matatagalan ulit tayo magkakaroon ng video na ride out. So medyo matatagalan tayo na magbibideo tayo na nagra-ride out tayo. So kaya gusto ko lang i-update kayo guys kasi yun yung nangyari kahapon. Yung aksidente na nangyari guys ay nabangga or binangga tayo ng isang tricycle na nag-counterflow. So kaya guys, laging alerto tayo pag nasa kalsada. Doon po nangyari sa my part, malapit po sa Damortis, sa barangay, hindi ko po actually kung alam yung ano, malapit po tayo sa Damortis na nangyari yung aksidente. So pauwi na po tayo that time, kahapon lang po ito. At may biglang nag-counterflow na tricycle. So yung pag-counterflow niya po ay galing po siya sa kabilang lane o galing siya sa lane nila. So kung mapapansin nyo guys, mga kabikegang, yung kalsada ngayon pinanluluwang ano po. So tayo mga biker, mga motor, tricycle, dapat nandun tayo sa pinaka last lane sa kanan. So yung position po namin kahapon, nandun po kami sa last lane o sa bike lane mismo. Ano po? So may kasama po akong isa na siya yung nagtatrangko sa akin kahapon. So ang nangyari, nandun po kami sa bike lane, tapos yung tricycle ay nasa kabilang kalsada na nasa lane nila. So ano po? So ang ginawa ng tricycle ay naglumiko or tumawid papunta sa kabilang lane. So tumawid po siya. Ang nangyari po ay hindi po siya nagsignal, saka wala din po siyang sign, any kind ng sign, kahit busina hindi po siya nagbusina. So ang ginawa po niya ay tumawid po siya hanggang doon sa bike lane namin. At doon po ako nabangga. Ang sabi po niya ay sorry daw kasi hindi daw niya ako nakita, kasi before siya guys tumawid ng kalsada, doon lumingon daw siya sa likod kung may parating before siya nag-enter doon sa kabilang lane. Tapos ang problema pa doon guys is yung tricycle ay lumipat agad sa kabilang lane na hindi pa talaga doon ang punta niya. Kaya counterflow po yun. So napaaga yung lipat niya sa kabilang kalsada. So ang nangyari guys ay yung nagtatrangko sa akin ang muntikan ng mabangga, kaya lang siya ang nakaiwas. So tayo po yung sumusunod sa trangko, kaya tayo po yung nasapol at tayo po yung nabulaga sa pagdating ng tricycle. Ang isang problema dito guys ay yung nakabangga sa akin ay minor de edad, tapos wala pang lisensya. So bata pa siya. So ang nangyari sa akin guys, may tama tayo dito sa dibdib, sa braso, tapos may gasgas tayo dito, ito. Tapos ang sa binti meron din tayong gasgas. Ang malala dito guys ay itong pangako. Kasi ang nangyari guys ay nung nakita ko yung tricycle na bumulaga sa harapan ko, ang ginawa ko na lang po ay instinct po bigla na lang po talagang prinatraktahan ko na lang yung sarili ko hanggang bumangga ako dun sa tricycle at humampas po itong mukha ko. Hindi po yung ulo, kundi ito po talaga yung humampas dun sa may harapan ng tricycle, kasi yung impact po ng dating ng banggang ganun, ako po yung humampas sa tricycle ng ganun. Kaya kung mapapansin nyo guys, yung pangako ay medyo namamaga, saka medyo tabingi siya. So kaya ang nangyayari guys ay, kaya after nung accident talagang pinablatter ko sila, tapos pumunta ako sa hospital, nagpadala talaga ako sa hospital ASAP, kasi yun po ang dapat na gawin kaagad-agad, kasi hindi natin uunahin yung bisikleta kundi yung sarili muna natin syempre.
kahit yung isip natin nasa bisikleta, pero unahin pa rin natin kasi sangkot na yung katawan natin dito eh. So pumunta po agad-agad kami sa Agoo para magpa x-ray. So ang advice ng doktor, x-ray yung dibdib, yung arm, saka itong panga at saka rin yung ulo. So nagpa-x-ray po kami kahapon, bukas po makuha yung result. So hopefully guys maging okay yung result at walang fractured, walang makikita o dislocated sa panga natin o sa ribs. So hopefully maging okay ang lahat. Ano po, so ang maganda dito guys, kasi yung bata minor de edad, pero yung may-ari ng tricycle, kasi hindi siya yung may-ari ng tricycle, parang driver lang siya. So okay naman nakausap, medyo mababait. So saludo po ako sa inyo, mababait po sila, kaya naging okay po yung usapan namin kahapon. Tapos yung hospital bill ay sila po yung magbabayad. Tapos yung bike po natin ay ipapa-check up natin, kasi yung bike po natin ay, it's sad to say, kasi kahit sa dinami-dami ng pagsama namin ng bike na yon sa mga vlogs namin na magkakasama, ayaw ko man siyang iwan, ayaw ko man siyang bitawan. Pero this time guys, it's sad to say na kinakailangan na po natin palitan si Cole, kasi hindi na po siya pwede, kasi yung headset po niya ay nagkaroon ng crack sa may headset niya. Tapos parang tumiklop yung ilalim na yupi, na tiklop na parang gumanon. So hindi na po siya pwede ibalik, sa kaya hindi na rin po sa safe na gamitin yung mga crack niya sa may headset. So yun po yung number 1 na damage, or yung handlebar po natin putol. Kaya i-update ko po kayo next vlog, kasi ipapa-check up po talaga natin yung bike sa bike shop talaga na aming kakilala. So para doon po natin malaman yung totally kung ano yung dapat palitan at kung ano po talaga yung nasira. So i-update ko po kayo about sa bike natin. So ayun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Kaya pasensya na kung matatagalan ulit tayo mag-upload ng mga rides natin, pero more on update na lang po ako sa sitwasyon natin. So God bless everyone, and please pray for me for my fast recovery, na maging maayos din ang result ng x-ray natin. So guys, maraming salamat, at lagi po mag-ingat sa mga nagra-ride out. Doon po sa mga nagbabike, lagi po tayo mag-ingat. Kahit nasa tamang daan tayo, doble ingat pa rin. Talagang hindi natin masabi yung aksidente, tulad nung sa amin kahapon, nasa tamang daan po talaga kami, kaya lang kami yung pinuntahan ng aksidente. So always alert lang po tayo sa kalsada. Ano po, presence of mind, at ang importante, mag-pray po muna tayo before the ride out. Gusto ko rin pasalamatan po pala yung mga tumulong sa akin kahapon, yung kasamahan natin, at yung tatay ni Jeric. Shoutout po kay Jerickson, sa iba pong tumulong sa amin. Ano po, maraming salamat po. So guys, maraming salamat sa inyong panonood. I-update ko na lang po kayo next time. Hanggang sa muli, be safe.